pa yata siguro mamaya yung torta. Ay, uy, Mare! Nandiyan ka naman pala eh! Ay, bakit? May kita. Ay, dito ka. Oh, ano? Oh, yung taga-kabilang ano lang. Napaso, nasa ER. Grabe yung kondisyon niya. Ano? Bakit? Oo, paano ba naman nagpakulo ng malamig, ay, ng mainit na tubig? Oh. Eh tapos, hindi niya siguro na ano, natilapunan siya. Ayun. Sabi ko sa kanya kagabi, tumawag kasi sa akin, nagugutom daw. Sabi ko, mag-order na lang siya. Mas okay pa yun, hindi na nga lang marunong magluto. Grabe. Di ba? Oo. Nakakaloka. Ay, alam mo guys, speaking of paso, meron pa ng iba't ibang dahilan yung paso. Paso? Ano yung sabihin? Yung paso, kapag, kumbaga, pwede kasing dahilan yung mainit na tubig. Alam mo yung sa sunburn, tapos pag yung chemical nga, pwede yun. Oh. Pwede kang mapaso na gano'n. Tapos, meron din siyang degree, sabi kanina napanood ko sa ano, napanood ko kasi kanina dun sa yan, TV, ganyan. Oo, napanood ko, sabi meron daw first degree, third degree. Sa second degree, sabi may third degree. Hindi ko nag-gets ah. So, ibig sabihin, hindi lang sa pamamagitan ng apoy nakukuha yung paso-paso na yan. Oo, syempre may mga maiinit pa, di ba? Pwede ka mapaso doon. Ay, ganun ba? Oo. So, ano nga ba yung first degree na sinasabi niyan? Yung first degree, usually sabi kanina, parang ano daw, pwede siya maging cause ng sunburn. Ay, sunburn. Yung sa araw nga, di ba, pwede ka mag-sunburn doon. First degree daw yun. Tapos pag yung kape, parang yung nangyari kay Carol nga pwede daw yun. First degree daw yun. Kasi parang pula-pula lang, ganyan. Nakakatakot naman, kailangan Oo, talaga skin itong lang daw skin ito. ko. Oo. Ganun ba? Flashback. Oh my God, ang init. Ang sakit sa balat. Oh, Carol! Saan ka galing? Alika dito, ang init-init. Wala kami lang katayong payong. Nagkaayayaan kasi kaming mag-beach yung kahapon. Eh, hindi kami nakalagay ng sunblock. Ayun, na babad. Tapos, nagkaganito na yung skin ko. Ay, alaka! Grabe yung sunburn mo! Sobrang hot, di ba? Oo, sobra ka. Kaya nga naman wala na yung mukha ko eh. Maglagay ka mamaya ng aloe vera ha. May aloe vera naman siguro kayo na nakikita ko sa paligid niyo. Okay, ito yung gamitin mo. Pag ganyan mga sunburn, aloe vera yung gamitin mo. Nakakatulong kasi masult niya yung sakit. At syempre, ginigimit na itong burn na to. Ayan. At saka isa pa, wag mo. Aray, wait lang po. Dahan-dahan lang. Ay, sorry. Huwag mo lang siyang ano din ha, kamut-kamutin. Para hindi siya ma-irritate. At ganito lang yung gamitin mo. Huwag kang gagamit dito pati ng petroleum jelly. Kasi yung petroleum jelly, binablock na lang yung pores. So, instead na lumabas yung sweat mo, pati yung heat na pinaprovide ng katawan mo, binablock niya. So, mangyayari yun, nakaroon lang ng infection ng skin mo. Yan. Lagyan mo lang siya lagi ng aloe vera. Tapos alin. Ha? Okay. End of flashback. Ayun, tapos yung second degree burn daw. Ang sabi, yung parang alam mo yung nagtutubig-tubig. Ay, oo, nakita ko na yun. Ayun, Oo. second degree burn daw. Yun, tawag daw doon blistering. Blistering. Oo, blistering daw. May tubig Okay. din sa loob. Tapos medyo malalim daw, kaya ganun. Tapos alam mo yung nangyari doon sa boarding, di ba may school dyan sa malapit? Ay, may boarding doon. alam ko yun. Alam Ala, ko yung diba? tungkol doon. Yung magjowa, tapos iba naman pala. Ano, grabe yun. Alam mo naman ang panahon ngayon, maraming mga agaw, yan tuloy yung napapala. Ay, nako. Flashback. Han, asan ka? Yes, nandito ako. Ano yung naririnig ko? Yung may namamagitan sa inyo ng boyfriend ko. Boyfriend. Magpaliwanag ka, kapal-kapal ang mukha mo. Pinagkatiwalaan kita. Magsalita ka! Hoy! Anong nangyari dyan? Pambira kasi to, oh. Pinagbibita ka lang sa boyfriend niya. Pambira. Di ba sabi mo sa'yo? Iba yun! Pwede bili ka ng ice? Hindi pwede yung ice. Mas lalong masisira yung balat mo dyan. Anong gagawin ko dito? Tap water lang, halika. Ayan. Sabihin mo sa akin kapag hindi na masyadong mahapde ah.
Lalagyan na natin siya ng petroleum Ang jelly. bahira kasi si Christine na yan. Ano pang BF na yan? Sige, okay na. Ayan, sige. Tara na sa loob. Ayan. Wait nga lang, bakit parang ano na siya? Ano, baby-star na siya. Ha? Tignan mo. Huwag mong galawin. Ito, 3 times a day ka dapat maglalagay nito. Petroleum jelly. Bakit para saan ba yung petroleum jelly na yan? Ito kasi nagsisilbing parang ano ba, waterproof ng skin mo. Para habang tumatagal siya is hindi siya ma-infect. Ang sakit. Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit? Mas lalong ma-infection yan. Sige. Gusto mo mas malala? Hindi ko pwedeng Hindi. Patay na lang yung ano? Hihintayin mo lang gumaling yan. Kusay ang gagaling. Huwag mong papakilaman. Ang bira kasi si Christine na yan eh. End of flashback. Ano naman yung sinasabi mo na third degree burn? Third degree burn daw, yung malalim na yun, umaabot daw yung sa buto. Buto? So, ibig sabihin, natatamaan ay nasusunog pati yung buto? Oo daw, nadadamay daw yun, pwede daw siya maging puti. O kaya naman itim pag sobrang lalahanan nung nangyari. Ay, ganon. Magandang umaga Pilipinas, narito ang balita ngayong umaga. 6 na taong gulang batang babae nasunog dahil sa di inaasang pangyayari sa bayan ng Pob Norte. Ayon sa nanay ng biktima, nangyari ang sunog sa bahay nila habang naglaro ang bata ng posporo at ito umano'y ang dahilan ng nasabing pagkasunog. Live mula sa Pob Norte, Caroline, balita mo. Maraming salamat, Ann. Narito tayo ngayon sa Poblasyon Norte kung saan kasalukuyang nagaganap ang sunog. Narito ang isang medical expert na si Ma'am Lorraine. Ma'am Lorraine, ano po bang klase ng burn ang nangyari sa ating biktima? So yung klase po ng burn na nangyari sa ating biktima, kung makikita po ninyo, nagkaroon po siya ng 3rd degree burn kung saan naapektuhan ang kanyang balat kasama na ang kanyang buto. Ano naman po ang dapat at hindi dapat gawin kapag meron po tayong ganitong sitwasyon? Pinakamainam na gagawin natin is tumawag po tayo agad ng emergency or 911 or idala po natin ang pasyente or ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Hindi po dapat natin gawin kung makikita nyo po sa pasyente. Kapag nakakita po kayo ng gantong nakadikit sa naapektuhang katawan ng parte ng pasyente, huwag natin itong tatanggalin or gagalawin. Hayaan po natin ang mga professional ang gumawa nito dun sa hospital. Pangalawa po is huwag po natin itong bubuhusan ng kahit anong tubig kasi maaari po itong magkaroon ng infection ang pasyente. Maaari po natin gawin upang ma-prevent ang anumang infection o komplikasyon sa katawan ng biktima. Kumuha lang po tayo ng malinis at malamig na cloth or gumamit po tayo nitong tinatawag na bandages upang matulungan maprotektahan ang nasunog na katawang bahagi ng katawan ng pasyente. Yun lang. Maraming salamat, Ma'am Lorraine. Dito po natatapos ang ating balita ngayong umaga. Balik sa'yo, Ann. Maraming salamat Caroline at yan nagtatapos ang aming balita ngayong umaga. Bakit video? Video ba? Oh my God, ang init. Ang sakit, angat din. Iba yun! Hindi siya yun! Dapat natin gawin upang ma-prevent ang anumang infection ay maaari lang po tayong kumuha ng malinis at malamig na cloth or itong tinatawag na Narito ang isang medical expert na si Ma'am Lorraine. Ma'am Lorraine. Second one. 1, 2, 3, go! Three, two, 1, action!
po.